bro, may tanong dito para sa'yo. Sige. Tanong ko kanina, kung may hakbang ka bang magpasaklolo sa Supreme Court? Mayroon ka ba daw hakbang na magpasaklolo sa Supreme Court? Meow meow kong meow meow, ang question ko, sa tingin mo, sinadya ba nilang itaon ang suspension sa'yo para manahimik ka sa BICAM? Kasi BICAM season na ngayong December bago papasa na yung 2026 budget, and then sa January lalabas na ang panibagong budget. So sinadya ba nila ito na ipataw sa'yo yung suspension mo in time of the BICAM para manahimik ka? Hello bro, sige try mo. Hello, testing. Yan. Ayun o. Guys. Hi, Mel. Okay bro, go ahead. Okay. Okay. Sige, salita ka na bro. They want to hear you. Anong message mo sa bayan? Tungkol. Well, pag nag-uusapan ngayon, ano ang masasabi ng tao sa ginawa sa yung suspension ng Congress? Pero ngayon, ang tanong, anong masasabi mo sa tao sa ginawa sa iyo sa Congress at ginawa ng Kongreso sa tao? Okay, so regarding this, since sabi ko na lang sa mga previous interviews, bago ko lang na masasabi is, ini-time na release yung mga nag-yes and no votes, yung mga yes votes and yung abstain votes. But afterwards, it's not just, since this case will set a precedent for all future cases, it will be up to history to decide how the people will look into the actions of the ethics committee and how the people will look into the actions of the congressman who voted yes. Any questions? Any question? Pwede kayo magtanong Kay Kiko. kay Kiko. Sir, Ayan bro, may tanong dito para sa'yo. Sige. tanong ko kanina, kung may hakbang ka bang magpasaklolo sa Supreme Court? Mayroon ka ba daw hakbang na magpasaklolo sa Supreme Court? Supreme Court. Well, pag-uusapan muna natin yan ng legal team ko, pero yung mag-engage on siguro by 2027, 2020, so it will be a very long case. But, pwede siya muna namin sa Supreme Court. So either way, hindi sila makapag-decision within the 2 months of suspension. So, by the time it reaches the Supreme Court, balik na ako sa Congress. So, for now, there's no plan for the Supreme Court. Malungkot kasi sa Congress. Malungkot daw sa Congress pag wala yung meow-meow. Walang piyang mo. Sige, go ahead. Para kay Congressman. Sige, go ahead. Hello, Kong Miao. Tanong ko lang po. Nakita na po natin yung numero sa Kongreso na ikaw po ay pinagkaisahan. So ang tanong ko po dito, itutuloy niyo pa rin po ba yung inyong pagpapile ng impeachment against kay Bongbong Marcos? Itutuloy mo pa rin daw ba yung pagpapile ng impeachment kay BBM? Yung well, depende yun sa magiging legal response natin kasi nagkakaroon ng investigation yun. So, whether or not the situation will change in the coming months. How about po yung ethics complaint niyo po kay Congressman Pono? Yung ethics complaint mo raw kay Puno, itutuloy mo ba? Committee. So, kahit naman laban sila, it's still a matter of their voting. And hindi pa po makakakuha ng mga sanctions against Puno kasi sila pa rin yung majority of Congress. Okay. Sige, last na po. Sige lang bro, may next Last po, question. Congressman Tico Barsaga, ano po yung komento nyo doon sa suporta na ibinigay ni Vice President Sara sa iyo o pagkundina ni Vice President Sara sa suspension na ipinataw ng House of Prox? Maraming salamat. Ano raw I'm very thankful to Ay, go my ahead. president.
very thankful to Vice President Sara Duterte. And Namatay na yata. Sa biyahe siguro yun. Ayan bro, tuloy. We're very thankful to VP. Okay ba? Tapos, yeah, go ahead. to Vice President, I'm very thankful to Vice President Sara Duterte and to all the congressmen and senators who support. May mga bloggers and may mga and I'm thankful to all of them. Yes. Okay ba? Yeah, okay bro, we heard you. Isa pa tanong. Yes, Congressman, maaari mo bang ma-identify sa masang Pilipino yung 11 congressman na nag-abstain? At we would like to congratulate you at nais po namin kayong pasalamatan dahil napakalaking bagay po yung inyong naging partisipasyon sa pag-expose po ng korupsyon dahil mabibilang lamang po natin yung mga congressman na naninindigan po para labanan ito, especially may mga nababanggit na mas malalaking mas malalaking tao na involved po dito. So, again, maraming salamat po sa inyo at nasa mayorya po yung suportang nakuha po ninyo in spite of dyan sa harassment na nangyari po sa inyo. Narinig mo bro? Salamat daw sa ginagawa mo at ang Pilipino at mayorya daw ay nasa likod mo sa harassment na ginagawa nila sa iyo. O ikaw ang nakaharas sa kanila? Baliktad. It goes both ways. Naka-video. Sige, sino pa may tanong kayo? May tanong po ako. Kasi nga nawawala. Hello? Okay. Bro, ito pa, may tanong pa isa. Yung ating Okay, go. moderator. Kong Kiko, ano po yung pinakita po ninyo is being seen as a lot of people, especially yung mga Gen Z natin, as political courage. So para po ma-encourage din natin yung mga Gen Z na makialam sa politika natin at sa bansa natin, ano po para sa inyo yung marirecommend ninyo na expressions of political courage also between now and 2028? Ano daw ang masasabi mo sa Gen Z to encourage them to do what you're doing from now till 2028? Mahina. Kaya po? Po? Hello? Kita pa siya na pumunta yung connection. So, ano yung tanong? Ano raw ang masasabi mo sa mga Gen Z na katulad mo to do and show the courage that you've been showing? To encourage them. Okay. Well, yung courage and it all comes from within. So everyone has their own belief, and then everyone has their own threshold for courage where they will show those in response or even in the face of threat. Kaya regarding doon, makita naman natin yung Gen Z na nalalaman sila kung sakaling lumala yung sitwasyon. And habang lumalala yung sitwasyon natin ngayon in terms of corruption within the government, mas lalong dadami yung Gen Z na lalaban. So it's not something that we can force out of the Gen Z. Hindi natin sila mapipilit na labanan nila yung corruption sa gobyerno ngayon. Pero habang lumalala yung sitwasyon, mas dadami ang lalaban. Not just the Gen Z, but all generations. Hello? Yeah bro, we got you. Maraming... Pakita mo kami. Meron pa, ito ang ating mga panelists. Ito si Presidente at saka si Vice. May question din po yung panelist natin. O meron pa question panelist natin. Sino pa? Meow meow kong meow meow, ang question ko, sa tingin mo, sinadya ba nilang itaon ang suspension sa'yo para manahimik ka sa BICAM? Kasi BICAM season na ngayong December bago papasa na yung 2026 budget, and then sa January lalabas na ang panibagong budget.
So sinadya ba nila ito na ipataw sa iyo yung suspension mo in time of the BICAM para manahimik ka? Yeah, you think tiniming daw yung suspension mo dahil sa BICAM hearing? Well, posible. Pero nakita naman natin kung ano yung nangyari dun sa yung sa initial budget hearings dun sa Congress. And we will possible holes that could be exploited there by corrupt politicians. So, generally speaking, if they pass the largest education budget, so posibleng doon manggagaling yung mga bagong corruption issues in the future. Kasi hindi na flood control ngayon eh. Sobrang halata na paggagawa ng flood control project. So they can possibly go to classrooms or other goals infrastructure projects within the education sector which they allocated in increased budget. Tapos yung sa funds for House Representatives, medyo tumaas din yun. Yung sa PCO funds which I interpolated, there's also a possibility of corruption there which Congressman Marcoleta also stated during the interpellation of the PCO funds. So regarding sa BICAM, there are already notable sources of corruption there, and whether or not I was there, whether or not I will be in the deliberation, may makita naman talaga ang taong bayan at ng mga may makita naman talaga ang mga members ng House Representatives na magiging sources of issues doon sa proposed budget. Ayan, Kong Miao, on a light note naman, since suspended ka from Congress, ano ang balak mong gawin ngayong Pasko? I enjoy muna Christmas break. Actually, mas maganda nga yun. It's very busy time para sa amin, especially in mga congressmen na very close sa LGU nila, within the local government as well. Kasi madaming mga Christmas parties na kailangan natin. And then yung distribution of Christmas goods din, madaming kami iibang ng mga Christmas goods. And then, siguro short breaks din during Christmas season. Spend time with the family, spend time with my cat. Meow. Meow, meow. Okay, we wish you a very happy Christmas despite what they have done. Nakita naman namin sa iyo no na talagang you take each day with lightheartedness despite your fighting corruption. And kami dito sa PDP, we just wish you a very happy Christmas. Huwag kang mag-alala, marami pong nakikipaglaban kasama sa iyo. Kong Miao, Thank you. Kong Miao, kahit na pinangangalandaman at pinagpipilitan ng gobyerno na ang 500 ay sapat na para sa ating Noche Buena, no? Masaya pa rin kami ngayong Pasko. Merry ang Christmas namin dahil may nanindigan sa aming congressman. Merry Christmas, Kong Miao! Merry Christmas. Meron ba? Oh, ito. Okay, thank you. Thank you po, thank Okay, you. maraming salamat po, Kong Miao. Okay, thank you. Okay, ingat bro. Ingat sa mga See you sa next See you sa Next week siya. Next week.